Kamusta mga kapwa Hunter x Hunter fans? Sa video nating ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinaka-epikong hypothetical battle na posibleng mangyari sa mundo ng Hunter x Hunter. Oo, ang laban ng Phantom Troop kontra sa Royal Guards ng Chimera Ants. Isang banggaan ng dalawang grupo na parehong kilabot, parehong may mga miyembrong sobrang lakas, at parehong walang sinasanto. Pero ang tanong, kung magsalpukan nga ba sila, sino ang mananalo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya umupo ka na, mag-relax, at makinig sa buong kwento at analysis natin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na dahil sobrang laking tulong na niyan at pakihit na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating videos. Kung tapos na ay simulan na natin. Simulan muna natin sa Phantom Troop. Ang Phantom Troop ay isang grupo ng mga kilalang kriminal galing Meteor City. May kabuuang 13 miyembro ang grupong ito, pero sa labanang ito ay hindi natin isasama si Hisoka, kaya 12 sila lahat. Ang mga miyembro ng troop ay may kanya-kanyang roles, may mga eksperto sa assassination, may magaling sa hand-to-hand combat, at meron ding non-users na sobrang delikado. Sila ang grupo na walang inuurungan. Literal na pumatay sila ng buong populasyon ng Kurtik clan para lang sa mga mata nito. Pero hindi lang sila basta-basta pumapatay. Meron silang sariling sistema, may leader sila na si Crollo Lucifer, at may code sila na sinusunod bilang isang pamilya. Ngayon, kilalanin naman natin ang kabilang kampo, ang Royal Guards ng Chimera Ants. Tatlo sila, si Neferpito, Shaipuff, at Menthathuyupi. Itong tatlong ito ay personal na mga tagapagtanggol ni Meruem, ang Chimera Ant King. Ibig sabihin, hindi lang sila basta-basta malakas. Sila ang elite fighters ng lahi ng Chimera Ants. Ang bawat isa sa kanila ay may sobrang taas na aura level, advanced intelligence, at overwhelming strength. Kaya hindi mo sila pwedeng maliitin kahit kaunti. Ngayon, para maging patas, ay a-assume natin na lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay nandito, sila Crollo, Phaeton, Finks, Nobunaga, Maki, Shalnart, Franklin, Yuvajan, Bonelenav, Cortopi, Pakunoda, at Kalluto. Labanan ito ng buong puwersa ng troop kontra sa tatlong Royal Guards. Unahin natin ang raw power. Pagdating sa physical strength at aura output, hindi matatawaran ang tatlong Royal Guards. Si Yupi, halimbawa, ay literal na kayang sumabog sa sobrang galit at mag-transform ng katawan niya para makipagbakbakan. Si Pito naman, bukod sa sobrang bilis, ay may sobrang taas na na kayang bomb a lot ng buong lungsod. At si Puff, may kakayahang mag-split ng katawan at magmanipula ng damdamin ng tao. Kung sa lakas lang ng individual na miyembro, masasabi natin na lamang ang Royal Guards. Kahit nga si Morel at Knuckle ay hirap na hirap sa kanila, at si Pito ay kayang lumaban ng sabayan kay Adult Gon, isang bersyon ni Gon na nakamax out ang lahat ng capabilities niya. Pero wag nating maliitin ang Phantom Troop. Tandaan natin, karamihan sa kanila ay mga specialists, enhancers at manipulators na sobrang bihasa sa tunay na laban. At pinaka-importante sa lahat, meron silang teamwork. Ang troop ay sanay lumaban ng grupo. Marunong silang mag-combo ng skills at kaya nilang isakripisyo ang isa kung kinakailangan para manalo. Isa sa pinakamagandang example nito ay si Crollo, na may kakayahang gamitin ang mga nen abilities ng ibang tao gamit ang skill hunter niya. Kung makapaghanda si Crollo, kaya niyang pagsamasamahin ang iba't ibang abilities at gumawa ng strategic plan na pwedeng ikatalo ng kahit sinong Royal Guard. Si Phaeton, na kilala sa kanyang Pain Packer, ay isang masokistang lumalakas habang nasasaktan. Kung sakaling tumagal ang laban at mapahirapan siya ng Royal Guard, posibleng bumawi ito ng todo at magpakawala ng sobrang powerful counter-attack. Tandaan niyo yung laban niya kay Zazan, isang Chimera Ant din na leader ng sariling grupo, na pinulbos niya gamit ang Rising Sun attack niya. Si Finks, kayang i-charge ang kanyang suntok habang piniikot ang braso niya. Sa sobrang dami ng ikot, lumalakas ang suntok niya, isang punch na pwedeng makabasag ng Chimera Ant skull. Si Shalnart, kahit medyo underestimated, ay may kakayahang gamitin ang katawan ng kalaban gamit ang antena niya. At kung gusto niya, pwede siyang pumasok sa auto mode kung saan nawawala siya sa sarili pero sobrang taas naman ng kanyang strength.
Dagdag mo pa dyan si Franklin, na literal na machine gun ang daliri gamit ang nen bullets niya. Pwedeng pang-distract, pang-depensa, at pang-damage. Samantala si Maki ay may nen threads na sobrang tibay at sobrang precise. Pwedeng gamitin pang-trap o pang-gamot. Kung team versus team ang labanan, dito papasok ang isang malaking advantage ng troop, tactical coordination. Hindi man sila mas malakas individually kumpara sa Royal Guards, pero pwede silang bumawi sa numbers at teamwork. Pero may isang bagay na dapat nating i-consider, ang durability ng mga Royal Guards. Kahit si Killua, na sobrang bilis at matalas, ay aminadong hindi niya kayang makipaglaban ng solo kay Pito. Si Netero nga mismo, isang pinakamalakas na hunter, ay hirap na hirap kay Meruem. At ang mga Royal Guards na ito ay nilikha para protektahan si Meruem. Hindi mo sila matatalo ng basta-basta. Posibleng sa simula ng laban, may ilang miyembro ng troop ang agad na mawawala. Halimbawa, sina Kortobi at Pakunoda ay hindi talaga pang frontline. Kung mapansin sila agad ng mga Royal Guard, sila ang unang magiging target. Pero habang tumatagal ang laban, posibleng mag-evolve ang strategy ng troop. Kung sakaling makuha ni Chrollo ang isang ability ng Royal Guard, halimbawa, ang ability ni Puff na mag-duplicate, maaring baligtarin nito ang laban. Strategic si Chrollo at hindi siya umaasa lang sa brute force. Gagamit siya ng distraction, traps, at psychological warfare. Ngayon, pag-usapan natin ang intelligence. Si Puff ay isang manipulative genius. Marunong siyang maglaro sa emosyon at tumingin sa big picture. Pero si Chrollo ay strategist din na parang chess player ang utak. Kung sagaling sa planning at diskarte, malamang na match sila. Kung 1v1 ang labanan, lamang ang Royal Guards. Pero kung 12 versus 3, sa tingin ko may chance ang troop, lalo na kung hindi nila bibigyan ng panahon ang Royal Guards na mag-set up. Kailangang sabay-sabay sila umatake at hindi magpadalos-dalos. Teamwork over raw strength. Sa huli, ang labanang ito ay posibleng mauwi sa matinding casualty sa panig ng troop. Pero kung maayos ang plano ni Chrollo at gumamit sila ng solid combination ng skills, posibleng mapatay nila kahit isa o dalawa sa mga Royal Guards. Pero kung extended battle ito at makapag-adjust ang mga Chimera Ants, baka masaid ang troop, lalo't may healing si Pito at overwhelming physical transformation si UP. So sino nga ba ang mananalo? Kung surprise attack, teamwork at full coordination ang laban, may edge ang Phantom Troop. Pero kung 1v1 showdown o brute force type ng gyera, siguradong Royal Guards ang lamang. Kayo, anong tingin nyo? Phantom Troop ba o Royal Guards? May particular bang matchup kayong gustong makita? Halimbawa, Phaeton vs Pito, Chrollo vs Puff, o kaya Finks vs UP? Ay comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto nyo pa ng mga gantong klase ng malalim at makalupang anime battle breakdown, hanggang sa muli nating analysis video. Salamat sa panunood mga mahal kong kaibigan.